Binati kaya siya ni Catherine, palagay mo? Alam mo ano, nag-iisip din ako kagabi pa. Oh. Oo, kung, di ba kasi a year, mahigit isang taon na yung hiwalayan nila. Pero kung ako naman, Kuya Roldan, kung may pinagsamahan naman ng everything, kung ako si Kat, babatiin ko. Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha. Bago yung pagbati ni yung issue ng binati ba ni Ma'am Catherine si Sir DJ or Daniel Padilla sa kanyang birthday, ito muna. Nag-story si Mama Ten ng condo view, no? Upper or terrace view ni Sir Alden, yung condo niya, mga kasambreros. And correct me if I'm wrong ha, nasa Antipolo Rizal din ito, mga kasambreros. Pero nga, correct me if I'm wrong kasi may iisa o dalawang bashers tayo dyan na sabihin fake news daw ito. Fake news, hindi naman fake news kasi hindi naman ito balita. Baka false information po pwede nilang gamitin. Pero, yung ano, as much as possible, double check at pina-fact check natin, mga kasambreros, kasi wag tayong hindi rin ako ayoko rin magbigay sa inyo ng false information or misinformation, mga kasambreros. So ito ang ganda ng tapos may rainbow dito, mga kasambreros, kaya parang Minay Day or in story ni Mama Ten, mga kasambreros. Yan ang kulit kasi yung profile picture pala ni Mama Ten sa kanyang Instagram, mga kasambreros, ay yung picture pa ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden sa Hello Love Again, mga kasambreros, na kung saan nga yung nakadilaw si Ma'am Catherine, tapos si Sir Alden ay yung talagang yung damit nila, mga kasambreros, na naka-white siya, na talagang parang nagpa-flashback sa atin yung panahon ng promo ng Hello Love Again, mga kasambreros. Bihirang-bihira actually ito My Day or Story si Mama Ten, mga kasambreros, no? Ten Mendoza ang kanyang real name po. And then ito, si Sir Alden, mga kasambreros, nag-share ng kanyang pictures ng pagbabike nga po kanina, mga kasambreros, no? Monday bicycle or cycling, mga kasambreros, kasama ang kanyang mga tropa pips sa grabe, no? Running, biking, working out sa workout sa gym, mga kasambreros. Talagang healthy and fit si Mr. Fulkerson, pero lumolobo pa rin siya kasi sabi na iba dito kasi after ng kanilang workout, after ng kanilang burning of calories, ay diretso din agad sila sa mga pagkain, kunwari boodle fight for example. So ang kulit lang po, mga kasambreros. And then ito, mamaya pala ha, si Sir Alden ay nandyan po sa University of Makati sa UMAC Performing Arts Center or Theater, mga kasambreros. That's April 28 ngayon nga po, tapos 10 a.m. to 4 p.m. So malamang ay andun na po sila, pero ang mga guest dito na kasama ni Sir Alden ay sina Ashley Ortega and iba pa po, mga kasambreros. So meet our guest, Sparkle Campus Cutie. So parang part ito ng kanilang ng Sparkle Artist Center na na mga forum, mga kasambreros. And then yan si Ma'am Nadine naman dito, mas pinili pala siya, mas nagagandahan pala sila, or si Renee Salud, si Ricky Reyes pala, na isang sikat na fashion icon sa showbiz, mga kasambreros. Mas nagagandahan daw siya kay Kath, tapos parang natural lang. Tapos tinanong siya dito kung magkakabalikan ba ang Kath niya. So sabi ni Ricky Reyes, mga kasambreros, ay sabi niya pasis pa. So parang tumawa sila bigla. And then ito na nga, ang ganda naman kasi dito, next item natin. Sobrang ganda niya dito sa kanyang glasses or kanyang shades, mga kasambreros, na tapos kulay white yung kanyang damit. Alam ko throwback to, kakapost na ng admin, mga kasambreros. And then ito, ang issue ngayon, kung binati ba talaga ni Ma'am Catherine, si Daniel Padilla sa kanyang birthday noong April 26, mga kasambreros. So sabi ng host dito ay binati sa mobile phone kasi para privado, mga kasambreros. Pero duda ako, as friend po pwede, pero
para sa akin parang medyo malabo, no? Kayo po, ano po ang inyong point of view dito? Binati ba ni Ma'am Catherine? Ano ba yan? Nagkakamala. Yung Ma'am Catherine Sir DJ sa kanyang birthday noong April 26. No, 30th birthday para, no? 30 years old na pala si Sir DJ. Ahead siya ng isang taon. Kaya Daniel Padilla, mga kasambreros, which is si Ma'am Catherine ay 29 years old. So, yun po mga kasambreros. And abang-abang tayo mamaya kasi baka marami na namang ayuda mga kasambreros, no? Pero baka bukas ko na siya maisasama. Alright, salamat po sa ating captain items. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God ay magtuturo po tayo ng doktrina. Ang title natin, No to Magic. Yung scenarios, Biblia, and even verses, Acts 19, verse 19-20, sabi dito, and many of those who practiced magic brought their books together and began burning them in the sight of everyone. And they added up to the prices of the books and found it be 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord was growing and prevailing mightily. Ezekiel 13:20. Therefore, this is what the Lord God says, Behold, I am against your magic bands, by which you capture souls there as birds, and I will tear them from your arms, and I will let them go, those souls whom you capture as birds. So, ang magicians po na, yung mga magicians in general, sa Biblia po ay either gained power from demonic forces or else they were little more than charlatans who pretended to have great knowledge or to discover secrets, no? Yung mga nagpo-fortune telling, yung mga nagpipredict mga kasembreros ng mangyayari sa hinaharap. So sila yung mga manghuhula, for example, na yung mga mangkukulam, sorcerers, magicians. So kung pa in one cluster yun sila mga kasembreros. And dito sinasabi ng Panginoon na kung pa ayaw niya, no, o galit siya kapag tayo po ay gumagawa ng magic or nagpe-perform ng magic. Kasi ano yun para kang you're stealing the power, the amazement, or the power mga kasembreros in general ng Panginoon natin who can only do amazing things. Tapos ang iba kasi dito ay may mga libro sila na mga spell, may mga libro sila na orasyon na demonic po talaga mga kasembreros. So sa scenario dito sa Acts 19:19-20 ay si Apostle po dito ay nag-perform, no, nag-preach siya ng gospel mga kasembreros. Tapos na-convert yung maraming magicians. No na-convert sila ay dinala nila yung kanilang mga libro na ginagamit sa pag-aaral ng spell, pag-aaral ng magic mga kasembreros, at sinunog nila sa harapan ng maraming tao sa public. Tapos ang presyo daw nun ng mga books mga kasembreros ay 50,000 pieces of silver. So malaki-laki na yun sa time na yun mga kasembreros. So si Apostle Paul dito ay mas lalong pinag-initan, mas lalong nagalit sa kanya mga kasembreros yung mga tao na umaasa sa trabaho ng pagmamagic. So, and then dito sa Ezekiel na marami actually mga kasembreros sa Revelation, maraming verses sa Biblia na galit ang Panginoon mga kasembreros sa pag-magic. Tapos, yun nga, no? So, ang word na magic po sa Biblia ay ginamit siya 6 times sa, 6 times sa buong Biblia, tapos 3 times naman sa Old Testament and 3 times sa New Testament. Depende na yun sa gamit o sa version mga kasembreros. However, the word magicians, kaya yung mga taong nagpe-perform ng magic ay 15 times, no, na ginamit mga kasembreros. And we know that the Egyptians worshipped many gods and that magic played an important part in the rituals of their high priests. So yung mga Egyptians talaga mga kasembreros ay kilalang kilala sa Biblia na mga tao na nagpe-perform ng magic. And even yung mga tao na yung mga pari nila, na yung mga may posisyon sa sosyedad, sa society nila, ay naggumagamit ng magic. And the book of Exodus speaks of magicians practicing what is called secret arts. Yung mga secret arts, may mga sekreto sila, mga spell. Okay? Kung kaya yung mga magicians, may mga secret yan sila para hindi sila mabulgar at saka kung malilin lang nila ang tao mga kasembreros by performing amazing, parang hindi ka panipaniwala pero napaniwala nila ang tao. So that's deceitful mga kasembreros. So panlilin lang. That is why doon pa lang makita no,
hindi siya totoo pero pinapaniwala mong totoo kasi kapag pa may mga kapag pa secret arts mga kasmers, may mga sikreto behind, as they brought up frogs and thereby replicating God's plague on the land of Egypt. So magic in this case was used in an attempt to mock God by mimicking the miracles God performed through Moses. So sa time kasi nito nung naalala natin yung mga plagues, yung mga salot, mga kasambreros ay ginamit ng mga magicians na kumbaga pa ginaya nila yung power ng Panginoon, yung kakayahan ng Panginoon para maniwala, no, at saka masupil yung mga salot na or magaya mga salot na pinadala ng Panginoon na supposedly ay kumapang against or para sa mga Egyptians, mga kasmeros. If not supernatural inspired, they simply practice their trade by optical illusion, sleight of hand, or they'll learn physical manipulation of things such as snakes. Whatever the case, deceit was their aim. So kahit na ano pa yung mga kasmeros, ano pang sabihin natin na simple magic, no, simple performance, simpleng secret arts, no, yung aim nila ay linlangin ang tao, and they were sufficiently skillful to completely fool Pharaoh and his servants. So ito po yung sa time ni Moises, mga so in regard to the magicians, kasi may mga illusionists din ngayong araw mga performers, mga so dito mga kasembreros, yung hayagan talaga at parang against ang Panginoon yung nag-magic ka na involved ka sa mga magic spells, secret spells, sa mga kulto, no, sa mga demonic na mga grupo, mga kasembreros, to gain people, no, gain ng pera, income, and then involve ka or engage ka or nakikipag-collab ka. Kumbaga pa, you are using for evil spells, mga kasembreros, or mga magic spells, mga kasembreros, na talagang designed na kumapalinlan ng tao and for demonic purposes. Yung mga ganun kasi, ng mga kulto-kulto, mga kasembreros, parang ipagkanulo mo yung kaluluwa mo, parang in exchange of magic, in exchange of your kakayahan na gumawa ng magic, and then ibebenta mo or iti-trade mo ang iyong kaluluwa, mga kasembreros. May ganun exchange, mga kasembreros, ng iyong buhay or ng iyong kaluluwa for the sake of this, for the sake of that. Alright, sinama po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next 7 pa, mga kasembreros, and paalam po. I love you.